Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang mga crypto jobs posting ay bumagsak daw po ng nearly 60% nitong nakalipas na buwan ng December. Kahit na nagkaroon ng nakalipas lamang na Bitcoin rally. Kaya yan, ano kaya ang dahilan? Dapat ay nagkakaroon ng maraming job posting ng crypto dahil sa nagaganap na Bitcoin rally kamakailan lamang. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang sabi po rito ay ang pag-hire sa crypto industry or industriya ng crypto ay hindi nag-init ng mabilis tulad po ng inaasahan dahil sa kamakailang rally na nagpapakita ng inaasahang approval ng isang US Exchange Traded Fund na nag-i-invest ng direkta ng Bitcoin. Ayan, ang mga job posting ng crypto sa LinkedIn ay bumaba po ng 57% nitong year over year. Yan, nitong buwan ng December. Kaya mas mababa kaysa sa 71% na pagbaba noong yearly ng buwan ng November. Ayon po yan sa isang professional na networking site. Yan, sa pagitan po ng November at ang katapusan ng taon, ang presyo ng Bitcoin ay tumaas po ng 57% ayon po sa data na nakalap ng Bloomberg. Sa job board ng cryptocurrencyjobs.co ay nagcha-charge para sa mga job post ay ang December ay isa sa mga pinakamagandang buwan ng taong 2023 sa gain, sabi po ni Daniel Adler, ang founder po ng website. Sa karamihan ng taong 2023 ay marami pong mga layoff na may mga kumpanya tulad po ng Gemini Trust at Binance US na nagtanggal po ng kanilang mga staff dahil sa regulatory crackdown. Pati na rin ang mga buwan ng mababang kung saan ay meron pong mababang trading volumes na nakakaapekto sa mga gain or kita ng mga crypto exchanges. Ang mga investment ng venture capital ay nananatiling malaki ang pagbaba at maraming mga startups ang natapos na magtanggal ng kanilang mga workers o hindi nag-hire ng karagdagang staff dahil po sa kakulangan ng funds. Gayunpaman, ang matagal na mga price rallies ay karaniwan pong nagre-resulta sa higit pang funds para sa mga startups at naragdagan ang pag-hire sa hinaharap. Ang presyo ng Bitcoin ay higit pa sa dobleng tumaas noong nakaraang taon. Kaya yan, meron pong sinabi rito si Adler at sinabi niya dito na ang ilang mga teams ay maaari daw na nagbukas ng mga bagong papel or new roles. Ngunit sa tingin niya ay ito ay mga team na gumagamit ng kanilang mga budget sa pag-hire upang yung maka pre-buy, mga pre-buy jobs. Yan, at iba pa. Yan po ang ayon kay Adler. Maliban dito ay sabi niya ay mukhang mas maraming mga optimism dito sa space. Ayan, optimism in space. At sa tingin niya ay magiging mas malinaw daw ang mga bagay sa susunod na ilang linggo. Yan, sa kasalukuyan ang pinakamalaking crypto exchange sa US ay ang Coinbase Global ay naglilista po siya ng higit sa 70 na bukas na posisyon sa kanilang website. Habang ang Gemini ay meron naman po silang lista. Yan, mga listahan na nangangailangan po sila ng 6 na po na mga position. Sa mga kamakailang buwan ay nakita ng mga crypto exchanges ang isang recovery sa kanilang mga trading volumes na konektado po sa kanilang mga kita.
Yan. Ngunit ang karamihan po sa recovery ay nakasalalay kung magpapatuloy ang price rally at kung ang mga exchange traded funds na nag-i-invest ng direkta kay Bitcoin ay maaprubahan ng US. Inaasahan ng Securities and Exchange Commission na magpapasya sa kinabukasan ng mga fund sa loob ng ilang araw. Kaya ayan, sa madaling salita ay ang pagherbo sa industriya ng crypto ay hindi nag-init. Yan, hindi po siya nag-init ng mabilis tulad ng inaasahan dahil sa kamakailang rally. Ang mga job posting ng crypto po sa LinkedIn ay bumaba, ngunit ang presyo ng Bitcoin ay tumaas. Sa kabila po ng mga layoff at mababang trading volumes ay may mga sinyalis ng optimism sa industriya. Ang recovery ay nakasalalay po sa patuloy na price rally at sa pag-approve ng mga exchange traded funds na nag-i-invest po ng direkta sa Bitcoin. Sa bansang US po yan. Approval ng spot Bitcoin ETF sa bansang US. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.